Tatlong money lesson na kailangan mong tandaan ngayong 2026. Una, ang emergency ng iba, hindi palaging emergency mo. Mahirap itong marinig, pero kailangan mo to. Hindi lahat ng lumalapit sa iyo ay responsibilidad mo. At ang ipon mo, hindi donation box. Hindi iyan pambayad sa maling desisyon ng iba. Pinaghirapan mo yan, galing sa puyat, pagtitiis, at sa mga lakad na tinanggihan mo. Gamitin mo lang ang emergency fund para sa totoong emergency, yung sayo. Kaya huwag mong hayaang ang ipon mo ang sumalo sa pagkakamali ng ibang tao. Pangalawa, itigil mo ang pag-aastang mayaman habang binubuo mo pa lang ang sarili mo. Maraming nalubog nitong 2025 dahil sa kagustuhang magmukhang mayaman. Ngayong 2026, huwag kang magpa-pressure. Hindi mo kailangan ng bagong phone, bagong sapatos, o bagong lifestyle. Kung hindi pa kaya ng bulsa, build quietly, upgrade slowly, save consistently. Mas nakakahiya ang utang kaysa sa pagiging simple. Pangatlo, ang future family mo kailangan ng stability, hindi ng excuses. Sa totoo lang, ang pinagsusumikapan mo ngayon, hindi lang para sa'yo. Para yan sa magiging pamilya mo balang araw, pangarap na bahay, pang-tuition, seguridad, at kapayapaan ng isip. Hindi mo yan makukuha kung paasa ka sa iba, kung gastos ka ng gastos, at kung wala kang direksyon sa pera mo. Kaya ngayong 2026, unahin mo ang foundation mo. Kung ayaw mong maranasan ng magiging anak mo, ang hirap na dinanas mo, mag-ipon ka habang kaya pa. Kaya ulitin ko. Ang emergency ng iba, hindi mo emergency. Itigil ang pag-aastang sobrang yaman. Mag-build muna, flex later. At ang ipon mo ngayon, yan ang safety net ng future family mo. Dahil ang 2026 ay taon na hindi ka dapat madaling maubos. Protektahan mo ang ipon mo. Ayusin mo ang habits mo at tigilan mo muna ang pagiging sobrang maluwag sa pera. Kasi kung hindi mo didisiplinahin ang pera mo, ang buhay ang magdidisiplina sa'yo, gets mo.